Patuloy na kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs ang mga bilang ng mga Pilipinong nakakulong sa Sabah. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, naasahan na ring mabisita ng mga kinatawan ng bansa ang mga Pilipinong nakadetine doon. Si Aya Macalma sa detalye. Anumang araw ngayon ay mabibisita na ng consular team ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia ang mga Pilipinong nakadetine sa Sabah, Malaysia. Ito matapos pumayag ang bansang Malaysia na mabigyan ng full access ang consular team. Ayon kay Assistant Secretary Raul Hernandez, pinagbigyan na ang ating pamahalaan para at bigyan ng legal assistance sa mga miyembro ng Sulu Royal Security Forces na nakakulong ngayon, na kung saan itong nakaraang linggo lang 8 Pilipino ang kinasuhan ng Malaysian Court ng kasong terorismo. They have already said yes to our request for access to our detainees in Sabah. And what is important now is the actual visitation of these detainees, which we are hoping that will be undertaken very soon. Ngunit hanggang sa ngayon ay di pa matukoy ng Department of Foreign Affairs kung ilan ang nakakulong na Pinoy dahil sa Sabah standoff. Gayon din ang ulat na may mataas na lider ng mga Kiram ang nahuli at sumuko sa Malaysian forces. Anya, ang lahat ng mga ito ay biniberipika pa lang ng DFA. Noong isang buwan ay nag-aklas ang 200 miyembro ni Sultan Jamalul Kiram sa Sabah para angkinin ang kanilang teritoryo. Samantala, Circular number 162 ang pagtawag sa Sabah, Malaysia na Sabah lamang. Giit ni Hernandez, ang naturang circular ay ginawa pa noong 2008 kung kaya't ito pansamantala ang kanilang basehan at hindi pa ito naamendahan. The use of the word Sabah, Malaysia. And I think he referred to a memo circular in 2008 directing departments, agencies, and any instrumentality of the Philippine government not to refer Sabah as being part of a larger national or federal territory, and not to make any act or statement expressing or implying any recognition of a foreign state's sovereignty over Sabah. So, and this is because of the existing claim that we have in that area. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.